Kapag may family gathering, ang madalas daw komento sa 18 taong gulang na si Kisha, "Uy, tumataba ka na." O kaya naman minsan, "Lumulobo ka." Mula raw kasi sa timbang na 75 kilos noon, bumigat si Kisha at umabot ng 106 kilos. Napapansin na po kasi ng mga tao na lumulobo na ako, ang taba na ako, ganun. Nasasaktan po ako sa mga side comments at negative comments na natatanggap ko. Noong pandemya raw, nagsimulang bumigat si Kisha. Nag-start po na bumigat yung timbang ko nung pandemic po. Kasi alam niyo naman po, naka-quarantine kami. So, ang ginagawa ko lang po namin ay kumain, matulog, ganun po. Trying out something new. Noong una, binaliwala lamang ni Kisha ang komento ng iba. Pero noong tumatagal-tagal na, pati mga damit niya, hindi na raw nagkasya. Dito na siya nagsimulang ma-stress. I'm into fashion, so yung mga damit na isinusuot ko dati, hindi ko na masuot ngayon. Siyempre po kasi pag plus size, ang hirap pong pumorma. Dahil nawala ng kumpiyansa sa sarili, dito na nagdesisyon si Kisha na mag-diet. Ang una niyang ginawa, magbawas ng kanin. Nung nag-start po ako na mag-diet, for the first month is tinry ko po na mag 1 cup every meal. Kasi dati po, nakaka 2 to 3 cups ako every meal. Tapos, 4 times po ako kumain sa isang araw. Pero ang tanong mga kapuso, Doc, effective nga ba ang 1 cup of rice a day para magbawas ng timbang? So sa ating mga Asians, specifically sa Filipinos, napaka-importante ang pagkain ng rice. So as you know, rice is a form of carbohydrate. So kung titingnan talaga ninyo, ang pagtanggal ng carbohydrate na source sa pagkain natin ay, well, for a brief period of time ay nakakabawas ng timbang. Pero mahirap itong gawin dahil syempre love ng mga Filipinos ang rice. Kwento ni Kisha, hirap daw siyang hindi magkanin noong una. Ayon sa mga eksperto, kung sobra-sobra raw ang ating pagdidieta, ay pwedeng magkaproblema rin ang ating metabolismo at maging sanhi pa ito ng panghihina ng ating katawan. Dahil daw ito sa kulang na nutrisyon at enerhiya na nakukuha natin sa iba't ibang mga pagkain. Kaya palaging paalala ng eksperto, kumonsulta muna bago sumubok. So if I may suggest, you can use 2 things, the plate method and the hand method. So if you have a plate, look at your plate, divide it into half. First half should be fruits and vegetables. Then the second half, you divide it into 2 again. 1/4 would be your carbohydrates and another 1/4 would be the protein. Then another one would be use your hand. So if you look at your hand, you can use it to make portions of your meal. So this fist-like part of your hand, this would be the size of your vegetables. So fist-like, don't forget. Then if you make it a cup-like posture like this, or position, you remind yourself that this is the amount of carbohydrate na kakainin ninyo. And then when you straighten up like that, look at the palm, yun dapat ang size ng inyong protein. Bukod daw sa pagbabawas ng kanin, sumubok din daw si Kisha ng slimming coffee. I tried several types of slimming coffee and may isa ako na masasabing yes, effective. Doc, ligtas nga ba at effective ang pag-inom ng slimming coffee? These kinds of coffee, ang meron sa kanila kaya nakakapayat sa atin yung tinatawag na sibutramine. Yung sibutramine is one chemical that is not allowed in the Philippines or any derivatives thereof. So what happens when you drink slimming coffee with this kind of chemical, which is sibutramine, what it does is nag-i-induce siya na tinatawag naming hypophagia or yung parang kawalang gana mong kumain. However, in the long run, syempre, hindi ka kakain masyado, feeling mo papayat ka, pero meron siyang detrimental effects sa health. Kaya payo ni Doc, maging mapanuri sa mga iinuming produkto. Kung meron kayong mga slimming coffee, make sure na ang content niya, sana walang sibutramine kasi bawal yon. Pero kung may mga ibang coffee naman na may mga organic components na it just causes you na hindi masyadong kumain, pwede naman siguro, but I don't suggest that you have to depend yourself every day to take it for the longer time. Sinubukan din daw ni Kisha ang water fasting o yung tubig lang ang iinumin at walang ibang pagkaing kinakain. Pero pag-amin ni Kisha, nakaranas daw siya ng pagkahilo kapag tubig lang ang iniinom.
Hindi din po ako nagtagal sa ganong setup kasi hindi siya healthy talaga. Nakakapanghina po ng katawan. Pero Doc, safe nga ba and effective ang water fasting sa pagbabawas ng timbang? Well, nauuso din yung water fasting because kapag water nga lang ang in-intake mo, syempre wala kang any form of energy or any form of starch that goes in the body. However, as I always say, it is okay if you take it just for a few days. But if you take it for a longer time, what it does is, it changes nababago yung entire metabolism ng katawan mo at ang nangyayari, naapektuhan yung storage mo ng fat at naapektuhan yung storage mo ng protein at nasisira nga yung ating mga muscles and other parts of the body. Paglilinaw ni Keisha para ma-achieve ang slim at fit na katawan, ang talaga raw nakatulong sa kanya ang regular na exercise at pagkain ng masustansya. Sa proper diet po, ang ginagawa ko po is binabawasan ko po yung calories intake ko. So, sa rice po, nagko-control po ako. More on fruits and vegetables po ako. And like sa protein po, mas madami po yung intake ko ng protein kesa sa carbohydrates. Sa exercise naman po, I do cardio. Hindi po pwedeng mabilis ang kain. So take time to enjoy your food. Supplement it with other things that you could do to lose weight, which is of course exercise and proper portioning of food. Makalipas ang ilang buwan ng healthy diet at exercise, ito na si Keisha ngayon. Balik na ulit sa kanyang dating timbang. Kasabay ng kanyang pagpapapayat, bumalik din ang kanyang dating confidence sa katawan. Very happy kasi bawat patak po ng luha, bawat tagaktak po ng pawis is, ito po, nakikita ko na po yung result ngayon. And ayun po, nakaka-overwhelm lang kasi ang saya ko na hindi ako sumuko. Lalo ko pa pong pinatunayan sa kanila na I can do it. Mahalagang paalala pa rin ni Doc Jack, para ma-achieve ang health and fitness goals, okay lang kumain, basta ang mahalaga, piliin ang kakainin. Proper portioning of food is also important. Exercising, how often do we exercise? It is suggested that we exercise at least 30 minutes every day for at least 5 days. What it does, it increases the circulation para mapaganda yung ating digestion, ang ating metabolism. Kaliwat kanan man ang mga nauusong diet, iisa pa rin ang rekomendado ng mga eksperto. Healthy and balanced diet na sasamahan pa ng ehersisyo para ang ating pagbabawas ng timbang hindi mauwi sa peligro.